Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2131 mahirap na pagpatay. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Haobay, direktang sinunggaban niya si Yezuan sa isang iglap. At sa kanyang mga kamay, biglang lumitaw ang mga sinag ng liwanag. Ito ay hindi katulad ng paraan ng pag-atake na dapat taglayin ng isang disipulo ng 10,000 Beast God Sect. Dahil, ang ginamit niya ay naging isang napakalakas na parang supernatural na kapangyarihan. Ang mga sinag ng liwanag, na parang may sariling personalidad, ay patuloy na nagbabago ng kanilang mga posisyon habang umaatake. Oo, ang mga sinag ng liwanag, pagkatapos ng isang tiyak na distansya, ay parang itinapon sa isang transmission door, at sa oras na muling lumitaw ang mga ito, nagbago na sila ng kanilang mga posisyon. Ano ba naman? Labis na nagulat si Yezuan. Ano ba talaga ito? Paano magkakaroon ng ganoong kalakas na paraan ng pag-atake, tulad ng isang paraan ng pag-atake, kung paano pumunta ang mga tao sa dike? Masasabing hindi pa nakakita ng ganoong pag-atake si Yezuan, ang ganitong paraan ng pag-atake ay lampas lamang sa inaasahan ni Yezuan. Huwag mong sabihing nakita niya ito, kahit narinig niya ito, hindi pa niya ito narinig. Sa isang iglap, si Yezuan ay ganap na napalibutan ng hindi mabilang na sinag ng liwanag na iyon. Ang mga sinag ng liwanag na iyon ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan, at ang mga ito ay lubhang kakaiba, kaya't hindi makapag-react si Yezuan. Labanan. Maaari lamang labanan ng husto, hindi makaiwas si Yezuan sa ganoong pag-atake. Haha, boy, paano ito? Ang walang anino na banal na liwanag ng Diyos, gusto mo ba ito? Walang anino na banal na liwanag. Pangit na pangalan. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan nito, at masasabi pang ang napakasindek. Si Yezuan ay patuloy na nagsisikap na sumugod sa mga sinag na ito, ngunit walang kabuluhan. Sa bawat pagkakataon, malinaw na nakikita ni Yezuan na may bakanteng espasyo sa harapan niya, nang walang anumang ilaw na nakaharang sa kalsada. Ngunit hanggat gumagalaw ang figure ni Yezuan, siya ay agad na napapalibutan ng ilan, o kahit 12-12 ng mga sinag ng liwanag. Damn it! Bulong ni Yezuan, inilabas ang depresyon sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na ito ay isang maliit na boses, ito ay narinig pa rin ni Haobay. Haha, anak, hindi ba komportable? Sa tingin mo ba ang walang anino na banal na liwanag ng Diyos ay talagang ganoon kasimple? Magsaya, dapat kang parangalan na mamatay sa ilalim ng walang anino na liwanag ng Diyos. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito, tiyak na matatalo si Yezuan, at masasabing maaari pa siyang mahulog dito. Ano ang gagawin? Damn it! Bagamat si Yezuan ay nababalisa sa kanyang puso, hindi siya makaisip ng anumang epektibong paraan. Siyempre, hindi ibig sabihin na wala talagang backhand si Yezuan, halimbawa, maaari niyang direktang durugan ang itinalagang teleportation charm at bumalik sa walang katapusang hamon. Gayunpaman, ayaw ni Yezuan na gawin ito, ayaw niyang sumuko. Alam mo, dahil kayang hintayin ng Haobay na ito si Yezuan sa labas ng napakatagal na panahon, kung gayon, kahit nagtatago si Yezuan ngayon, lalabas ba siya sa susunod? Ano ang dapat kong gawin sa susunod na paglabas ko? Huwag kailanman umasa sa iba, umasa lamang sa iyong sarili. Inaaway kita. Biglang umungal si Yezuan at direktang gumawa ng desisyon na hindi inaasahan ni Haobay. Sumuko si Yezuan sa pagtakas at pagtatanggol, at sa halip ay itinuon ang lahat ng kanyang cultivation at banal na kapangyarihan sa Divine Sword. Patayin! Bigyan mo ako ng kamatayan. Diyos Destroyer. Dumagundong. Isang sword light ang lumipad mula sa kamay ni Yezuan at dumiretso sa Haobay. Biglang ngumiti si Haobay. Boy, itong galaw mo ay hindi man lang makakapagbanta sa bathala. Huwag kang magpumiglas. Mamatay ka lang ng masunurin. Baka, pagkatapos ay mas mababa ang pahirap mo. Ang kilos ni Haobay ay tila kinain si Yezuan. Siyempre, kung ito ay isang normal na sitwasyon, totoo na si Yezuan ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataon na lumaban. Nakakalungkot lang na magkakaroon ng mga exception sa lahat, hindi pa banggitin na ang Yezuan's God-destroying / mismo ay may epekto ng pagpatay sa isang hit.
Nang labis na ipinagmamalaki ni Haobay, sa isang iglap, ang pagiging mahiyain sa kanyang mukha ay tuluyan ng nagyelo. Dahil, patay na siya. Hindi, upang maging tumpak, ang kanyang katawan ay patay na, at ang kanyang pagka-Diyos ay nabasag. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, siya ay isang powerhouse ng Heavenly God Realm. Siyempre, hindi totoo na siya ay ganap na mamamatay ng ganoon kadali. Sa oras na ito, si Haobay, na umaasa sa kanyang walang katulad na makapangyarihang banal na kapangyarihan, ay talagang hinayaan ang kaluluwa na manatili sa loob ng maikling panahon, at hindi namatay sa unang pagkakataon. Biglang bumagsak ang katawan ni Haobay, ngunit kung saan siya orihinal na nakatayo, isang multo ang tumingin kay Yesuan ng may takot, at patuloy na sinasabi ang parehong pangungusap. Hindi pwede, imposible yan, hindi pwedeng. Tila ang Haobay sa sandaling ito ay masasabi lamang ang pangungusap na ito. Siyempre, kahit anong sabihin ni Haobay, walang pakialam si Yesuan. Ayos lang, hindi naman talaga malas ang swerte ko, sa wakas may one-hit killing effect ako, kapag hindi ako papatay ulit, natatakot akong magpaliwanag ako ngayon dito. Hindi rin pinansin ni Yesuan ang kaluluwa ni Haobay, ang taong ito. Huwag mong tingnan ang katawan ng kaluluwa na pinalamutian ng banal na kapangyarihan ngayon, ngunit hindi na ito gaanong nagagamit. Ikaw, paano mo ginawa? Sabihin mo sa akin kung paano mo ginawa. Biglang lumabas ang excited na boses ni Haobay, halatang ayaw niyang mamatay nang hindi maipaliwanag. Oh, bakit ko sasabihin sa'yo? Bigyan mo ako ng dahilan. Tumingin si Yesuan kay Haobay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbibiro. Ang taong ito ay medyo kawili-wili, una ang galit na walang anino na paraan ng pag-atake ng Divine Light, at ngayon ay may pansamantalang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, masasabing ang kapangyarihan ng taong ito ay napakarami na noon. Sabihin mo sa akin, at may sasabihin ako, palitan tayo. Si Haobay ay hindi gustong mamatay, gayunpaman, siya ay patay na ngayon, kaya kung ano ang mga sekreto ay hindi sekreto, para sa kanya, hindi na kailangang itago ang mga ito, kaya't handa niyang ipagpalit ang kanyang pinakamalaking sikreto kay Yesuan. At ang kanyang sikreto, sa katunayan, ay hindi lamang naaalala sa 10,000 Beast God Sect, ngunit kahit sa labas, maraming mga tao ang gustong malaman, ngunit dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, walang gumagamit ng puwersa sa kanya. Ngumiti si Yesuan, ang sikreto, patay ka lang. Sino ang nasa posisyon para sabihin sa akin ang isang sikreto? Panipi, hindi, kwalipikado ako, gusto mo bang malaman ang sikreto ng Shadowless Light? Gusto mo bang malaman ang sikreto ng immortalidad ng aking kaluluwa? Sinasabi ko sa iyo, may alam akong nakakagulat na lihim na kaharian, isang lihim na ikaw lang ang hindi nakakaalam, at kung sasabihin mo sa akin kung paano mo ako pinatay, sasabihin ko rin sa iyo ang sikretong ito. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yesuan, anong klaseng kalokohan? Ano ang gustong sabihin ng Haobay na ito? Gayunpaman, nang tatanggi na si Yesuan, narinig niya ang isang prompt mula sa system. Ding, ang host ay nakahanap ng isang nakatagong gawain, ang gawain ay hindi alam sa ngayon, at ang host ay maaaring pumili kung tatanggapin ito. Mali, sa pagkakataong ito, hindi direktang ipinadala ng system ang nakatagong gawain, ngunit dahil sa Haobay. Kabanata 2132, ang Ultimate Secret of Terror. Hindi kaya ang sikreto sa bibig ni Haobay ay kung anong uri ng hidden mission ang hindi makakamit. Ito ay isa pang sitwasyon na hindi pa nararanasan ni Yesuan, at masasabing medyo nakakalito pa ito kay Yesuan. Lampas na ito sa inaasahan ni Yesuan, ngunit may pagpipilian si Yesuan. Sige, sabihin mo muna sa akin ang sikreto mo, kung mabigat man, masasabi ko sa iyo kung bakit kaya kang patayin ng espada ko, huwag kang mag-alala, patay ka lang, hindi ko na kailangan pang itago sa iyo. Dahil nagawa na ang desisyon, hindi nagatubili si Yesuan at direktang sinabi kay Haobay Shui. Matapos marinig ni Haobay ang sang-ayon na sagot ni Yesuan, direktang sinabi niya. Pinili kong maniwala sa iyo, at ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mga sikretong alam ko. Ang pangalan ko ay Haobay, at ang aking pagkakakilanlan sa ibabaw ay ang Law Enforcement Elder ng 10,000 Beasts God Sect, ngunit sa totoo lang, ang tunay kong pagkakakilanlan ay ang walking messenger ni Mo Xiang.
Gusto mo bang itanong kung ano ang walking messenger? Masasabi ko sa iyo na ang walking messenger ay ang secret agent na itinanim ni Mo Xiang sa iba't ibang sekta. Haha, syempre, pangalawa lang ang secret agent, ang gusto kong sabihin sa iyo, pero wala itong kinalaman sa pagkakakilanlan ng secret agent na ito. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay isang puppet lang si Mo Xiang. Alam mo ba, ang buong Mo Xiang ay isang malaking sabwatan, isang nakakagulat na sikreto tungkol sa sinaunang kagalang-galang na demonyo. Sabi ni Hao Bai doon na parang kinakausap ang sarili. Gayunpaman, ang mga kilay ni Ye Zuan ay nakakunot na, tila sa pagkakataong ito, talagang nakatagpo siya ng isang bagay na kakilakilabot. Hindi nagsalita si Ye Zuan, ngunit patuloy na nakinig. Siyempre, sa oras na ito, hindi na siya magiging casual gaya noong umpisa, at naitutok na niya ang lahat ng kanyang atensyon. Boy, ang Ancient Demon Venerable ay isang titulo lamang, ngunit hindi siya kumakatawan sa isang tao, ngunit isang puwersa na matagal nang nawasak. Siguro dapat mong malaman na mayroong hindi mabilang na malalakas na tao sa sinaunang panahon, ngunit isang digmaan ang Samira sa lahat, at ang sinaunang Demon Venerable ang nagbunsod sa digmaang ito, o matatawag mo silang extinction. Ang Annihilation ay isang organisasyon na nasa buong banal na kaharian, at mahirap para sa iyo na isipin kung gaano kalakas ang lakas ng pagkalipol. Sa katunayan, hindi ko gaanong alam, ngunit ang gusto kong sabihin sa iyo ay ang pagkalipol ay nabuhay na muli, at hindi mabilang na sinaunang mga Diyos ng demonyo na inilibing sa milyon-milyong taon ay sumasailalim sa isang kakilakilabot na seremonya. Ang tunay na kakilakilabot na ritual ay matatapos at ang muling pagkabuhay ay maglalaho, magpakailanman. Huwag mong pagdudahan ang aking mga salita, huwag mong isiping kakaiba na ang isang Diyos ko lamang ang makakaalam nito, dahil ang pagkasira ay napakarupok pa rin, kaya kahit isang maliit na Diyos na tulad ko ay nakakaalam ng ilang mga lihim. Mo Xiang, ano ang pangalan ng nabuhay na muli na sinaunang demonyong Diyos? Gayunpaman, hindi ko alam, ngunit kailangan ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mo siyang buhayin, kailangan mo ng isang buong 999,900 totem beast upang isakripisyo, dapat mong maunawaan ang kanyang katakutan. Well, ngayong nasabi ko na sayo ang sikreto ko, hindi mo ba dapat sabihin sa akin ang gusto kong malaman? Maraming sinabi si Hao Bai sa isang hininga, at ang dami ng impormasyon ay napakalaki kaya nabigla na si Ye Zuan. Tila hindi sinasadya, nakilala ni Ye Zuan ang isang nakakagulat na lihim sa banal na kaharian, at ito ay talagang kilala ng isang maliit na Ye Zuan. Sa oras na ito, si Ye Zuan ay nasa Middle God Realm lamang. Nagulat, nagpanik, ang ganitong uri ng emosyon na hindi dapat magpakita kay Ye Zuan, ngunit lumitaw. Okay, masasabi ko sa iyo na ang pag-atake ko ay may one-hit na killing effect, at maaari mo itong kunin bilang aking supernatural na kapangyarihan. Wala na si Ye Zuan sa mood na bigyang pansin si Hao Bai, kaya gusto niyang paalisin si Hao Bai ng may tuwid na pangungusap. Nakikita ko, ang iyong mga supernatural na kapangyarihan ay napakalakas. Mabuti, dahil sinabi mo sa akin kung ano ang gusto kong malaman, sa wakas ay pinadalhan kita ng isang salita, pumunta sa sinaunang lungsod ng Hilaga, banal na gabi, pagkatapos ikaw, marami pang mga bagay na gusto mong malaman. Habang sinasabi ito ni Hao Bai, unti-unting kumupas ang kanyang anyo, at nang matapos niyang sabihin ito, tuluyan na siyang nawala. Ang pag-uusap na ito ay talagang katawa-tawa, pero patay na si Hao Bai, at wala nang silbi ang pagtatago niya ng mga sikreto, kaya mas mabuting mamatay na lang at intindihin kung paano siya pinatay. Higit pa rito, sinabi niya kay Ye Zuan ang sikretong ito, at wala siyang ibang intensyon, ibig sabihin, hayaang mamatay si Ye Zuan. Sa ganitong paraan, maaaring maipaghiganti ang kanyang paghihiganti. God's Evening sa sinaunang lungsod ng Hilaga. Tahimik na isinulat ni Ye Zuan ang salitang ito. Alam niyang natatakot siya na sa sandaling matuklasan niya ang sikretong ito, wala na siyang paraan para huminto. Ding, pakitandaan ng host. Ang host ay nakahanap ng isang sapilitan lamang na gawain, patayin. Ding, automatikong tinatanggap ng host ang gawain, matagumpay ang gawain, walang gantimpala, nabigo ang gawain, at napawi ang host. Nag-prompt ang system. Gayunpaman, ang pahiwatig na ito ay talagang nakakaawa. Gayunpaman, nabigla si Ye Zuan sa gawaing ito.
Anong uri ng gawain ang ipinag-uutos at natatanging gawain ito? System, can you say the specific point? I'm in a fog now. Wala akong alam. Oo, si Yezuan ay nalilito ngayon. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan na ang gawain ito ay ang pinakahuling gawain na dapat tapusin ng host, bago sirain ang organisasyon at sirain ang God Realm. Dapat itigil ito ng host, kung hindi, buburahin ng system ang host bago mamatay ang host sa kamay ng organisasyon. Ano ito? Ano ito? Si Yezuan ay nalilito. Oo, si Yezuan ay lubos na nalilito. Sa oras na ito, tila naramdaman ni Yezuan na nahulog siya sa isang nakagigimbal na sikreto, at hindi siya makalabas. Ding, pinapaalalahanan ka ng system, pakitandaan na ang gawain ito ay maaari lamang makumpleto ng host ng nakapag-iisa. Ang sistema ay nagre-rekomenda na ang host ay mapabuti ang lakas nito sa lalong madaling panahon, at magtatag ng sarili nitong kapangyarihan, at sirain ang ilang mga tao ay ipinanganak. Sa sandaling lumitaw ang kanilang pinuno, pagkatapos ito ang simulan ng pagkawasak ng banal na kaharian. Ding, host, pakitandaan na ang pinuno ng paglipol, ang pinuno ng pagpuksa, na hindi maaaring patayin sa pamamagitan ng konbensyonal na paraan, ay immune sa lahat ng paraan ng pag-atake, dahil ang pinuno ng paglipol ay ang pinagmumula ng banal na kapangyarihan. Katahimikan, mahabang katahimikan. Ang puso ni Yezuan ay patuloy na nag-iisip, ngunit gaano man niya ito iniisip, mayroon lamang isang huling resulta, at hindi niya ito maiwasan. Hoy, kalimutan mo na, dahil na-encounter mo na, hindi mo masisisi ang sarili mo sa pagiging malas mo, or you should call it lucky. Tutal alam ko na ang balita kanina, para makapaghanda na rin ako ng maaga, mas mabuti na to kaysa mamatay nang. Hindi maipaliwanag sa hinaharap. Hindi ko akalain na ang Divine Realm ay magtatago ng ganoong sikreto. Sa kabutihang palad, ito ang God Realm, kung ang organisasyon ng pagpuksa ay nais na mabuhay muli, imposibleng mabuhay ng 1,000,000 taon, at ang oras na natitira para sa akin ay sapat pa rin. Sa kabutihang palad, alam ko ang tungkol sa bagay na ito ng maaga. Si Yezuan ba ito ay nagpapasaya sa sarili? Pero pareho din ang dahilan, ito ay isang bagay na alam mong imposibleng iwasan, kaya mas mabuting alamin mo ng maaga at pagkatapos ay maging handa, kaysa malaman mo kapag dumating sa puntong wala ng bawian. Ding, ang system ay nag-uudyok, mangyaring tandaan na ang host ay natuklasan ng maaga ang tunay na sikreto ng banal na kaharian, dahil sa napakataas na kahirapan ng gawain, ang sistema ay automatikong magsisimulang mag-update, at ito ay automatikong lalakas. Kabanata 2133 ang sistema ay automatikong pinalakas. Ding, nag-prompt ang system, pakitandaan na ang pagpapahusay na ito ay isinasagawa sa background bilang default at hindi makakaapekto sa anumang paggamit ng host. Ding, system prompt, host, pakitandaan na ang pinahusay na update na ito ay kinabibilangan ng humanization ng system, pati na rin ang pagbuo ng mga subsystem. Ding, ang system prompt, ang host mangyaring tandaan na ang humanization ng sistema ay pinalakas. Upang mapadali ang host na makaipon ng lakas ng maaga, ang sistema ay puwersahang magbubukas ng isang subsystem, mangyaring pumili sa pamamagitan ng iyong sarili. Ding, pumili ka ng isa, ang puppet subsystem, pagkatapos magkaroon ng ganitong sistema, anumang kaaway na mapatay ng host pagkatapos nito ay automatikong mababackup ng system ay automatikong mababackup ng system, sa lahat ng lakas ng target, ngunit walang kaluluwa, para sa kaganhawahan ng hinaharap na host. Ding, pumili ng dalawa, walang katapusan na subsystem, pagkatapos gamitin ang sistemang ito, ang sistema ay patuloy na mapabuti ang lakas ng host sa pamamagitan ng anyo ng gabay sa gawain, upang ang host ay maaaring lumago ng mabilis. Ding, option 3, ang pangunahing sistema ay na-upgrade, at ang na-upgrade na pangunahing sistema ay magbubukas ng isang espesyal na reward mode para sa host, pati na rin ang ilang iba pang mga kakayahan. Ang biglaang patuloy na pag-uudyok ng system ay nagpaunawa din kay Yezuan na sa pagkakataong ito, natatakot ako na talagang nakatagpo siya ng isang bagay na kakilakilabot, kung hindi, ang sistema ay hindi masyadong kinakabahan. Puppet subsystem, walang katapusang subsystem, at pangunahing pag-upgrade ng system, tatlong pagpipilian. Gayunpaman, hindi ito inisip ni Yezuan, at direktang pinili ang pangatlo. Bakit?
Dahil alam ni Yesuan na ang unang dalawang opsyon ay may mga limitasyon, bagaman malakas ang mga ito, gayunpaman, para kay Yesuan, hindi talaga ito praktikal. Ang puppet subsystem ay maaaring magbigay kay Yesuan ng mga subordinate, ngunit hindi nito mapalakas ang sariling lakas ni Yesuan. Ang infinite point system ay mapapalakas lamang ang lakas ni Yesuan, ngunit hindi ito makapagbibigay ng mga subordinate. Sa makatuwid, tanging ang pangunahing pag-upgrade ng system ang pinakamahusay na pagpipilian. Siyempre, ang pag-upgrade na ito ay naiiba sa nakaraang pag-upgrade. Ang pag-upgrade na ito, ang pangunahing pag-upgrade ay ang pag-andar ng system. Sa madaling salita, ang sistema ay magiging mas baluktot at mas kapaki-pakinabang sa hinaharap. Matagumpay ang pagpili ng host, at sinenyasan ng system na ang pag-upgrade na ito ay tatagal ng 3 araw. Tumango si Yesuan, at pagkatapos ay umupo ng naka-cross-legged. Naghihintay na ganap na ma-upgrade ang sistema, pinatalas ang kutsilyo at hindi pagputol ng kahoy. Ang sistema ang pinakamalaking garantiya ng lakas ni Yesuan, kaya sa loob ng 3 araw, makakapaghintay si Yesuan. Matagumpay ang pag-upgrade ng system, matagumpay ang pangunahing pag-upgrade ng system. Nakumpleto na ba ang pag-upgrade? Gayunpaman, nang suriin ito ni Yesuan, wala siyang makitang kakaiba. Marahil kapag ginamit niya ito sa hinaharap ay talagang mauunawaan niya kung anong uri ng mga pagbabago ang nangyari. Tumayo si Yesuan at dirdiretsyong naglakad palabas. Tama, ang ganitong uri ng annihilation organization ang nagparamdam kay Yesuan ng pressure. Gayunpaman, kung tutuusin, ang bagay na ito ay napakalayo sa kasalukuyang Yesuan, kaya hindi na kailangang magmalasakit pa ng sobra ngayon si Yesuan. Ang mabilis na pagpapahusay ng kanyang lakas ay ang pinakamahusay na pagpipilian ni Yesuan. Ang banal na kaharian, ang mahiwagang mundong ito, ang hindi kilalang mundong ito, gaano karaming hindi alam ang naghihintay para kay Yesuan. Wala nang gaanong natitira kay Haobay, huwag mo siyang tingnan bilang isang powerhouse sa Heavenly God Realm, ngunit sa Tian Kun Ring, siya ay talagang mahirap, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng taong ito. Kahit na pagkatapos lumamon, hindi man lang niya binigyan ng pahiwatig si Yesuan sa isang antas. Para sa bangkay ni Haobay, hindi ito kinain ni Yesuan, ngunit kasama ni Lilei at iba pa, ito ay nakapaloob sa lumalamon na espasyo. Ang taong ito, marahil pagkatapos ng muling pagkabuhay, ay mayroon pa ring gamit. Si Yesuan ay nagsimulang umalis. Sa oras na ito, ang kanyang layunin ay napakalinaw na, kung sa salita ng sistema, ang kanyang pinakahuling gawain ay upang labanan ang mahiwagang organisasyon ng pagpuksa. Siyempre, bago iyon, ang gawain ni Yesuan ay hanapin si Luo at ipasa ang walang katapusang pagsubok. Ang direksyon ng pagbagsak ay sa kanluran, habang ang sinaunang lungsod ng gabi ng Diyos ay sa hilaga, na dalawang ganap na magkaibang direksyon. Sa makatuwid, sinunod pa rin ni Yesuan ang orihinal na plano at pumunta sa kanluran upang tuklasin muna ang kinaroroonan ni Luo. Oo nga pala, kailangan kong linisin ang Moshang na iyon. Makalipas ang 10 araw, itong anak, tingnan natin, lahat ito ay mga matataas na klaseng alipin, mga dilag, mga gwardya, o mga divine beast na may mga espesyal na kakayahan o kung ano paman, nasa iyo ang lahat, sigurado, nasisiyahan ka. Sa oras na ito, mayroong isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa harap ni Yesuan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang lakas ay nasa kaharian lamang ng mga mabababang Diyos. Ang lungsod kung saan matatagpuan ngayon si Yesuan ay isang libreng pamilihan na binuksan ng 10,000 Beasts God Sect. Dito, hanggat mayroon kang isang banal na kristal, pagkatapos ay maaari mong makuha ang lahat ng gusto mo, maging ito ay isang alipin o isang mensahe, hanggat nagbabayad ka ng panimulang presyo, maaari mong makuha ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pumunta si Yesuan dito. Tumingin si Yesuan sa taong nasa harapan niya at hindi man lang ito pinansin. Mga alipin o ano paman, hindi na kailangan ni Yesuan ngayon. Ang kailangan niya ngayon ay hanapin ang tinatawag na 100 operator na iyon. Dalubhasa ang Baisuan sa pagbibigay ng lahat ng uri ng impormasyon sa lungsod na ito, at hindi siya isang tao, ngunit isang puwersa, isang organisasyon na maaaring tumanggap ng mga misyon sa reconnaissance.
Gusto lang ni Yezuan na lampasan sila at subukang tingnan kung mahahanap niya ang kinaroroonan ni Luo. Inikat niya ang kanyang ulo at diretsyong umalis, na nagpalungkot sa mga ngalakal. At syempre, imposible para sa kanya na makahanap ng gulo kay Yezuan. Nasaan? Itong daang operator. Bagamat alam ni Yezuan na may ganoong organisasyon, iba ang buy operator sa ibang puwersa, at kung gusto niyang hanapin sila, maliban kung ipinakilala siya ng isang kakilala, imposible. Kalimutan mo na ito, mas mabuting pumunta muna ako sa Lingzuan Pavilion at tingnan kung alam ng Lingzuan Pavilion. Nagdesisyon si Yezuan at diretsyong naglakad patungo sa Lingzuan Pavilion. Kumpara sa misteryosong 100 operators, mas madaling mahanap ang branch pavilion ng Lingzuan Pavilion. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa Lingzuan Pavilion. Anak, anong kailangan mo? Isang waiter ang pumunta sa tabi ni Yezuan at nagtanong. Tumingin si Yezuan sa waiter, pagkatapos ay direktang kinuha ang kanyang Pavilion Elder token, at pagkatapos ay sinabi, pumunta ka at tawagan ang iyong mga nakatatanda na elder. Panipi, oo, ang maliit na bata ay sabay-sabay. Nagmamadaling pumayag ang waiter, at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, lumabas ang isang elder ng Lingzuan Pavilion, na walang iba kundi ang managing elder ng branch pavilion na ito. Disciple to meet the pavilion elder. Nang makita ng elder ang token sa kamay ni Yezuan, hindi na siya nagdalawang isip, at diretsyong lumuhod. Bumangon ka na, may itatanong lang ako sa iyo, huwag kang kabahan. Oo, pavilion elder, kung mayroon kang anumang negosyo, sabihin mo lang sa iyong alagad. Well, alam mo ba kung nasaan ang mga operator, may itatanong ako sa kanila. Ito, Pavilion Elder, kailangan mo pa bang magtanong tungkol sa daang operator? Ang elder na iyon ay halatang ibang-iba sa kakayahan ni Yezuan na tanungin si Bai Xuanzi. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, ang mga mapagkukunan na maaaring pakilusan ng Pavilion Elder ay napakalaki, at kung saan kailangan niyang bumaling sa iba. Siyempre, hindi siya sinisisi ni Yezuan. Paano nalaman ng lalaking ito na si Yezuan, ang Pavilion Elder, ay isang walang buto na commander. Kabanata 2134, Babaeng Alipin. Okay, hindi mo kailangang malaman, alam mo ba ang daang operator? Sagutin mo lang ang mga salita ko. Oo, galit si Elder Pavilion Protector, at kukunin ka ngayon ng disipulo. Nang makitang medyo naiinis si Yezuan, ang Lingzuan Pavilion Elder ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Ngunit diretsyong naglakad papunta sa harapan, malinaw naman para kunin si Yezuan. Ilang sandali pa, nang dumating si Yezuan sa lugar, medyo nagulat siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang daang operator na iyon ay naging slave merchant na nakilala ni Yezuan nang pumasok siya sa lungsod ngayon. Siyempre, ang mga ngalakal ng alipin ay isang connector lamang. Nang makitang talagang dinala ng elder ng Lingzuan Pavilion ang isang tao, at siya ay lubos na gumagalang, ang mga ngalakal ng alipin ay natural na hindi nang ahas na magpabeya, at nang walang sabi-sabi, dinala niya si Yezuan sa isang pribadong bahay. Senior, please inside, nasa loob ang abacus ng lungsod. Abacus, kaina-hinalang sabi ni Yezuan. Nako, baka hindi alam ng mga nauna ko, mayroon akong 3 pangunahing trabaho sa Baisuan. Ang una ay isang usher-inducer na tulad ko, na karaniwang tinatawag na fan. Ang pangalawa ay ang taong namamahala sa katalinuhan at mga gawain, na tinatawag na abacus. Ang pangatlong uri sa pangkalahatan ay ang taong may pananagutan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang puwersa, pati na rin ang ilang mga espesyal na gawain at katalinuhan, at sila ay tinatawag na 100 schools. Ano ang mga pangalan? Hindi nakaimik si Yezuan, syempre, hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Hindi nagtagal, nakita nila ang tinatawag na abacus. Nakita kong may hawak itong kakaibang disc magic weapon sa kamay niya, at hindi niya alam kung para saan. Iyon, gayunpaman, nang makita ng abacus na ito si Elder Ling Xuansh, agad siyang lumapit ng may masayang ngiti. Anong klaseng hangin ito? Hinihipan sa akin ang mga elder ng Lingzuan Pavilion, bihirang bisita. Liu Abacus, huwag kang maging hindi makatwiran, ito ang elder ng Lingzuan Pavilion ko, huwag kang yumuko kaagad. Ano? Nagulat si Liu Abacus, masyadong malaki ang pangalan ng Pavilion Elder,
napakalaki kaya natarante siya. Gayunpaman, ang pagtingin kay Yezuan, na nasa kaharian lamang ng isang Diyos, si Liu Abacus ay nagpakita ng naguguluhan na tingin. Mukhang hindi simple ang pinanggalingan ng taong ito, at tiyak na masasaktan ko siya. Sinabi ni Liu Abacus sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, ang Pavilion Elder ng Lingzuan Pavilion ay masasabing isang mataas na antas na figure ng Lingzuan Pavilion, at ang pag-upo sa posisyon ng Pavilion Elder na may katamtamang Diyos ay nagpapakita na ng pambihira ni Yezuan. Nakasalubong ng mga junior ang mga senior, hindi ko alam kung ano ang hinahanap ng mga senior. Bagamat hindi masyadong malakas ang lakas ni Liu Abacus, isa rin siyang mid-level na Heavenly God Realm Cultivator, ngunit sinasabi niyang siya ay isang junior sa harap ni Yezuan. Siyempre, hindi ito pinansin ni Yezuan, ngunit direktang sinabi. Kailangan kong magsiyasat para sa isang mensahe para sa isang banal na hayop. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Yezuan ang detalyadong impormasyon tungkol kay Luoluo na inihanda kay Liu Abacus, at pagkatapos ay nagpatuloy, wala akong pakialam kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit kailangan kong hilingin sa iyo na tulungan akong malaman kung nasaan siya. Paano yan, may problema ba? Panipi, walang problema, hehe, napakaswerte ko sa mismong Lingzuan Pavilion. Ipaubaya na lang sa amin ang ganitong klaseng bagay. Okay, then, please. Bahagyang yumuko si Yezuan kay Liu Abacus, kaya nagmamadaling sumaludo si Liu Abacus. Senior, please rest assured, kung may balita, ipapaalam namin kaagad. Tumango si Yezuan, at pagkatapos ay nagtanong. So, paano ka naniningil? Senior, pinagtatawanan mo ba ako Liu Abacus? How dare the junior ask the seniors to charge? Don't worry. The juniors will do their best to do the things you explain, please rest assured and wait for the news. Well, tama lang na huwag mangolekta ng pera. Talagang napakahirap ngayon ni Yezuan. Matapos maipaliwanag ang bagay, natural na hindi nagtagal si Yezuan, ngunit diretsyong naglakad palabas. Gayunpaman, pagdating niya sa palengke ng alipin sa labas, naakit siya ng isang lalaki na nakakulong sa isang hall. Ito ay isang batang babae, isang tao na babae, at mayroon din siyang paglilinang ng mababang Diyos at kaharian ng tao, ngunit bakit siya itinuturing bilang isang alipin? Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Yezuan. Kaya naman, saglit, tumigil si Yezuan. Nang makita ang titig ni Yezuan, ang orihinal na mga ngalakal ng alipin ay kaagad na nagsabi kay Yezuan, hindi alam ng mga nauna. Ang babaeng ito ay miyembro ng 100 Calamities Clan, ang ninuno ng 100 Calamities Clan, the 100 Calamities Divine Monarch, na nakagawa ng isang seryosong krimen milyon-milyong taon na ang nakalilipas, at ang lahat ay pinugutan ng ulo ng Panginoong Diyos sa iisang panahon, naging mga alipin, at hindi sila pinahintulutang ibalik sa mga salinlahi. Panipi, Panginoong Diyos, alipin, daang salot. Siyempre, hindi kwalipikado si Yezuan na baguhin ang anumang bagay tungkol sa mga bagay na ito. Kung gusto ng mga nakatatanda ang babaeng ito, kung gayon, ibibigay siya ng nakababata sa mga nakatatanda. Gayunpaman, mga nakatatanda, dapat mong tandaan na ang daang kalamidad ay mga makasalanan na itinalaga ng Panginoong Diyos mismo, kaya, kung hindi mo gusto ito, kahit napatayin mo sila, hindi mo maibabalik ang kanilang kalayaan, kung hindi, natatakot ako na magdulot ito ng hindi kinakailangang kaguluhan. Bagamat hindi tahasang sinabi ng mga ngalakal ng alipin, kitang-kita ang kahulugan. Si Yezuan ay hindi isang mabalahibong batang lalaki na bagong pasok sa kaharian ng Diyos, bagaman hindi niya alam ang maraming bagay, ngunit at least alam niya kung ano ang pangunahing Diyos. Sa mundong ito, isa lang ang pangunahing Diyos sa bibig ng bawat isa, dahil ito ang kanyang teritoryo. Hindi nagtagal, dinala ng mga ngalakal ng alipin ang babae ng 100 Disasters Clan sa tabi ni Yezuan. Senior, ito ang natal card ng babaeng ito. Kung hindi mo na siya kailangan, durugan mo na lang ang natal card, at mamamatay agad. Tumango si Yezuan, ayaw nang magsalita pa. Sa katunayan, si Yezuan mismo ay hindi alam kung bakit gusto niyang bilhin ang babaeng ito mula sa 100 Disasters Clan, ngunit nang makita niya ang babaeng ito sa unang pagkakataon, tila may boses sa puso ni Yezuan na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang iligtas ang babaeng ito. Marahil, ito ang tinatawag na kapalaran. Sa katunayan, sa kasalukuyang sitwasyon ni Yezuan,
kung saan angkop na magdala ng pasanin, ngunit ang usapin ay umabot na dito, si Yezuan ay hindi mahusay sa kung ano ang sasabihin. Fair na, casual na sabi ni Yezuan sa babae, at pagkatapos ay naglakad patungo sa harapan para alagaan ang sarili. Kung tutuusin, tinanggap ni Xuanzi ang babaeng ito sa isang kapritsyo, ngunit nang talagang tinanggap niya ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naghintay hanggang sa umalis siya sa lungsod, hindi pinansin ni Yezuan ang tandang babae, ngunit nagkusa ang babae na kausapin si Yezuan. Nananatili ang bata. Ang tinig ng walang pagpapakumbaba ay hindi sa lahat ng tono na dapat taglayin ng isang alipin. Hindi sinasadyang tumigil si Yezuan, tinitingnan ang babae ng may kainahinala, hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Dare to ask child, bakit mo binili ang batang babae? Talagang tanungin mo ito sa iyong sarili. Natigilan si Yezuan, bagamat hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa. Ngunit ngayong siya na ang Panginoon, at ang babaeng ito ay isang alipin, paano magiging mas paalang ang babaeng ito kaysa sa kanyang amo? Sa tingin mo bakit kita binili? Hindi ko alam kung bakit biglang may ideya si Yezuan na asarin ang babaeng ito. Kaya naman, diretsyong sabi niya sa dalaga sabay evil smile, at maging ang mga mata nito ay patuloy na nakatingin sa dalaga. Kabanata 2135, Lumilipad na usok. Hindi kailangang maging ganito si Child, ipinanganak na alipin ang aking 100 Disasters Clan, at mabubuhay ako magpakailanman, kaya kahit anong gawin sa akin ni Child, hindi ko talaga kayang labanan. Gayunpaman, ang mga mata ni Child ay nalilito nang una niya akong makita, at sa sandaling ito ang kanyang mga mata ay napakalinaw din, ang maliit na babae ay hindi talento, ngunit alam din niya na hindi binili ni Child ang batang babae para sa maruming bagay na iyon. Grabe, nanlungo si Yezuan, at talagang direktang nakita ng babaeng ito. Bata, ako ang iyong Panginoon ngayon, at kung pagsalitaan mo ako ng ganito, hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Natural na hindi gagawin ito ni Child, dahil iba ang puso ni Child sa iba. Anong ibig mong sabihin, bakit hindi ko maintindihan ang sinasabi mo? Hindi talaga maintindihan ni Yezuan ang ibig sabihin ng babaeng ito. Ang tinatawag na puso ng isang tao ay iba sa iba, ang pangungusap na ito ay talagang nakakalito. Bata, hindi ba't ito lang ang dahilan kung bakit nagkasala talaga ang 100 Disasters Clan ko? Kung meron ka, pwede mo bang sabihin ng diretsyo kung anong paipong bugtong ang laruin? Wala akong puso na hulaan ang anumang paipong bugtong sa iyo. Si Yezuan ay hindi nakaimik sa babaeng ito. Ano ang problema? Ano ang problema? Bumili ka ng alipin mag-isa, at bilhin mo ito pabalik, hindi ka ba manggugulo? Hindi kailangang magalit si Child, maaaring narinig ni Child na kalooban ng Panginoong Diyos na ang aking 100 Disasters Clan ay nagkasala, at ito ay dahil ang 100 Disasters ancestor of my 100 Disasters ay nakagawa ng isang mabigat na krimen. Ngunit ang gustong sabihin ng maliit na babae kay Child ay ang orihinal na pangalan ng aking 100 Disasters Clan, kung gayon ay hindi isang 100 Disasters Clan, kung hindi isang 100 Disasters Clan, ang 100 Disasters Clan ay talagang hindi isang 100 Disasters Clan, may isang bagay lang. Anong ibig mong sabihin? Sabi nilang lahat wag mo akong paglalaruan ng mga paipong bugtong. Hindi nakaimik si Yezuan, at medyo naiinis. Ang ninuno ng aking angkan, isa lang ang krimen na nagawa, iyon ay, hindi siya dapat ma-promote sa pangunahing Diyos na kaharian. Sa madaling salita, direktang nabigla si Yezuan, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba dapat ikaw ay ma-promote sa Lord God Realm? Maaaring ang ninuno ng 100 Tribulations Clan na ito ay isa ring powerhouse ng main God Realm. Sandali lang girl, ayaw mo ba akong asarin? Hoy, sa tingin mo gusto kong maging pabigat ka? Eto na, ito na ang natal anteng-anteng mo, anong gusto mo? Ngayon hindi mo na kailangang gumawa ng kwento para dayin ako. Kung ano ang nangyari ngayon, hindi, sa totoo lang, ang mga salita ng babaeng ito ay lubos na nalito kay Yezuan, kaya ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa babaeng ito, kaya diretsyo niyang itinapon ang kanyang natal na anteng-anteng. He doesn't bother to care so much. This girl, do what she likes to do herself, as long as hindi siya istorbohin. Gayunpaman, ang ipinagkaiba ni Yezuan ay ang casual na iwinagayway ng batang babae ang kanyang kamay at ibinato ang natal na anteng-anteng pabalik sa kamay ni Yezuan,
At pagkatapos ay nagpatuloy, narinig mo na ba ang tungkol kay Feiyu? Ang gustong sabihin ng maliit na babae kay Child ay ang ninuno ng aking 100 Disasters clan ay si Feiyu, at ang gustong sabihin ng maliit na babae na iyon, ang pangalan ng maliit na babae ay ang aking 100 clan at ang orihinal na pangalan ng aming 100 clan, Supernatural, at makikita natin ang lahat ng nakaraan ng taong nasa harap natin sa isang taon. Ito, sa sobrang takot ni Yesuan ay halos hindi na siya tumalon. Ano ba naman? Ito, anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Masyadong perverted para makita ang nangyari sa iba sa loob ng isang taon. Hindi ba ibig sabihin noon ay alam na ng babaeng ito ang lahat bago pa si Yesuan? Nima, paano magkakaroon ng mga mahiwagang kapangyarihan? Nakakatakot ba, nakakatuwa pa ba ito? Hehe, hindi naman kailangang maging ganito si Child. Ang maliit na babae ang nawala ng pananalita. Ang ibig sabihin ng maliit na babae ay nakakakita siya ng mga bagay na may kaugnayan sa kanyang angkan, kaya nakita ng maliit na babae ang iyong pagsubok, at binanggit sa iyo ng Diyos na nagbabantay sa tarangkahan ang ninuno ng aking angkan. Bueno, sabi ko maliit na babae, hindi ka nagsasalita ng isang malaking pantalon, natatakot ako, akala ko ang iyong mga supernatural na kapangyarihan ay talagang napaka-pervert. Gayunpaman, ang iyong mga supernatural na kapangyarihan ay magiging napakalakas sa oras na iyon, kaya't nagtataka ako kung bakit mayroong isang antay-langit na supernatural na kapangyarihan. Napakaraming lahi sa banal na kaharian, ano ang kakaiba sa pagkakaroon ng ilang likas na supernatural na kapangyarihan? Ang aking lahi ay hindi isang tao, bagaman ito ay mukhang katulad ng isang lahi ng tao, at walang kahit na katiting na pagkakaiba. Ngunit ang ating lahi ay talagang hindi isang lahi ng tao, at ang mga likas na supernatural na kapangyarihan ay magiging iba. Girl, anong gusto mong sabihin kapag naglilibot ka? Naguguluhan na ngayon si Yesuan sa babaeng ito, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng babaeng ito. Napakasimple ng hiling ng munting babae, sana pagkatapos ng paglilitis, madala na ng anak ang fragment ng pagkadyos ng ninuno ng kanyang angkan, si Feiyu. Mga fragment of Godhead. Oo, kasali ba si Child sa paglilitis sa mga sinaunang Diyos? Ngunit hindi niya alam kung sino ang mga sinaunang Diyos. Saglit na hindi nakaimik si Yesuan. Ano bang problema, mas alam kaya nitong babaeng ito ang tungkol sa sarili niyang mga gawain kaysa sa alam niya? Sino ang matandang Diyos na iyon? Ano ang kinalaman nito sa akin? Gayunpaman, kung ito ay kapakipakinabang, kunin mo na lamang. Ngunit hayaan mong ibalik ko ang pagkadyos ng iyong ninuno, bakit ko gagawin ito? Oo, sa anong batayan? Bakit gustong tulungan ni Yesuan ang babaeng ito? Hahayaan ng babaeng ito ang kanyang sarili na tumulong. At saka, siya ang Panginoon, at ang babaeng ito ang alipin. Kung papayag si Child, handang sumunod ang maliit na babae kay Child ng buong puso. Haha, joke, alipin kita, nasa kamay ko ang buhay mo, para lang sa rason mo. Hindi sapat para mapabilib ako. Si Yesuan ay napatawa ng babaeng ito. Sa puso ni Yesuan, halata na ang layunin ng babaeng ito, lumilibot siya upang iligtas ang kanilang ninuno, ngunit bakit siya tinulungan ni Yesuan, tila wala talagang dahilan. Tutulungan ni Child ang batang babae, dahil sa pagtulong sa batang babae, makakakuha si Child ng mga benepisyo na hindi niya sinasadya. You're so confident, but unfortunately, hindi ako interesado. Direktang lumingon si Yesuan at hindi pinansin ang batang babae. Nga pala, magiging babae ang pangalan mo in the future, kahit ano pang tawag mo sa iyo. Simula ngayon, babae na ang pangalan mo. Okay, Child, isinulat ito ni Feiyan. Isinulat ko ito at sadyang sinabi ang pangalan sa aking sarili, ano ang ibig sabihin nito? Hindi nag-abalang tumalikod si Yesuan, nagpatuloy siya sa paghagod sa babaeng ito. At maya-maya ay mapapalibutan siya ng babaeng ito, at hindi niya alam. Gayunpaman, hindi alam ni Yesuan na pagkatapos niyang lumingon, lumitaw ang isang ngiti sa mga mata ni Feiyan, at sa isang pag-wave ng kanyang kamay, isang mahinang liwanag ang pumasok sa katawan ni Yesuan. Guro, ang aking buklan ay isang lahi na nagkatawang tao ng espiritu ng langit at lupa, at ang natal anting-anting ay talagang walang silbi sa aking angkan. Alam ba ng amo na walang makakahuli sa atin maliban kung gusto natin? Hindi mabilang na taon na ang lumipas, ikaw ang unang taong nakarinig ng pangalan ni Feiyu.
ang pangalan ni Fei Yu ay matagal nang nakalimutan sa Diyos na ito, matagal na itong nabuklod, kahit na ayaw mo, ikaw lang ang maaasahan ng aking buklan. Tahimik na sinabi ni Fei Yan sa kanyang puso, nakatingin sa titig ni Yezuan, kung saan ito parang alipin na nakatingin sa titig ng kanyang amo, ngunit ang pangalang tinawag niyang Yezuan ay ang Panginoon. Kabanata 2136, Sama ng Erupts. Ang angka ng buo, isang misteryosong lahi, at si Fei Yan ay sadyang dumating sa panig ni Yezuan. Kaya, ang kanyang layunin ay para sa kanilang ninuno na si Feiyo, o may iba pang layunin. Siyempre, hindi maaaring malaman ni Yezuan ang lahat ng ito. Hindi sinasadyang nagligtas ng isang tao, ngunit ito ay isang eksena na matagal nang inayos. Kung alam ni Yezuan, hindi ko alam, paano ko ito iisipin. Siyempre, hindi alam ni Yezuan, kaya sa oras na ito, naglalakad pa rin si Yezuan patungo sa harapan. Ito na, balita ko ito ang 10,000 Beasts Mountain na pinalilibutan ng 10,000 Beasts God Sect, hehe, pasensya na, papatayin ko ngayon ang mga halimaw. Oo, ang layunin ni Yezuan sa pagkakataong ito ay mag-level up sa 10,000 Beasts Mountain na ito. Mabuti sana kung makasalubong ko ang halimaw na lumalamon, hay nako, nakakaawa, wala akong nilalamon sa katawan ngayon, may mga walang laman na kayamanan na hindi mapagsasama, makatilang. Hinugot ni Yezuan ang Divine Sword at handa na para sa labanan. Gayunpaman, sa oras na ito, muling nagsalita ang lumilipad na usok. Anak, bigyan ka ng mungkahi, huwag mong patayin ang mga banal na hayop dito, kung hindi, magkakaroon ka ng hindi inaasahang problema. Nakagat ni Yezuan ang kanyang mga labi, ang babaeng ito, alam niyang hindi niya ito dapat binili, ngunit ngayon ay mabuti na, talagang inaalagaan niya ang kanyang sarili. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang 100 Beast Sword Square ay direktang lumitaw, at pagkatapos ay walang anumang pagdududa, direkta niyang ginamit ang ultimate. Sa isang iglap, lumitaw ang 100 ulo na bundok sa antas ng Diyos. Ha! 3 Platinum Level God Level Mounts, 9-headed Gold Level God Level Mounts. Sa pagkakataong ito ay napakaswerte ko. Hindi pinansin ni Yezuan ang mga salita ni Fei Yan at direktang nagsimulang magtrabaho. Halika, patayin mo hanggat gusto mo. Sa utos ni Yezuan, ang 100 ulo na antas ng Diyos ay umaakyat, kasama ang 100 Beast Sword Attendant, sabay-sabay na sumugod. At si Yezuan mismo ay hindi magiging idle, at gagawa siya ng hakbang sa isang iglap. Labanan, sa bingit ng breakout. Sino ang manggahas na maging mapangahas sa aking 10,000 Beast God Sect, at hindi mo mahahanap ang kamatayan? Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang panig ni Yezuan, nakarinig siya ng malakas na dagandong, at pagkatapos ay kumislap ang liwanag, at isang grupo ng mga tao ang lumitaw ng direkta sa harap ni Yezuan. Isang teleportation array na nakatago na may ban. Mayroon bang sistema ng maagang babala? Natigilan si Yezuan, ano ito? Itong 10,000 Beast God Sect, kailan talaga ito umalis sa kamay? Asan? Dumating si Yezuan sa pagkakataong ito upang mag-level up, at hindi niya intensyon na magdulot ng gulo, ngunit ngayon ay tila nasa gulo pa rin siya. Boy, sino ka? Talagang kumakalat sa aking 10,000 Beast God Sect, ayaw mo bang mabuhay? Noong una, naramdaman pa rin ni Yezuan na siya ay naliligaw. Buti na lang, mukhang dominante ang lalaking ito. Ano ba, sa tingin mo ba ay madaling aibuli si Yezuan? 13 Diyos at kaharian ng tao, 2 kaharian ng makalangit na Diyos. Ang lakas ay naroon, ngunit huwag isipin na si Yezuan ay matatakot sa kanila sa ganitong paraan. Papatayin kita, anong gusto mo? Tumingin si Yezuan sa mga taong iyon at direktang sinabi. Natigilan ang lalaki, halos walang reaksyon sa mga salita ni Yezuan. Nakita ko ang pagmamataas, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong kayabangan, tumatakbo sa teritoryo ng ibang tao upang kumalat ng ligaw, at sa sobrang yabang, ang susi ay ang lakas ay mahina pa rin. Anak, parang ikaw lang ang naghahanap ng kamatayan sa sarili mo, tapos, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo, sige, patayin mo siya para sa akin. Si Yezuan ay walang anumang magandang imahe ng 10,000 Beasts God Sect, kung saan, mula kay Yezuan hanggang sa God Realm,
siya ay nasangkot sa 10,000 Beasts God sect na ito, at hindi ito isang kaaya-ayang bagay. Hindi ba't si Haobay noon ay miyembro din ng 10,000 Beast God sect, kahit sa ibabaw? Ngayon, ang mga taong ito mula sa 10,000 Beast God sect ay gusto pa ring guluhin si Yezuan. Paano papayag si Yezuan? Ibigay mo silang lahat sa akin, patayin mo sila. Ngayong nakakilos na ang kalaban, hindi na kailangan pang mag-alinlangan ni Yezuan, at direktang inutusan ang lahat ng antas ng Diyos na mount na sumugod patungo sa mga tao ng 10,000 Beast God sect. Bueno, ang mga banal na hayop na ito, maaari bang lahat sila ay nasa ilalim ng kanyang kontrol? Sa oras na ito, napansin ng mga tao ng 10,000 Beasts Divine Sect na ang lahat ng mga Divine Beasts sa kanilang paligid ay talagang kontrolado ni Yezuan. Sa 10,000 Beasts Mountain, hindi katakataka na magkaroon ng mga Divine Beast. Pagkatapos ng lahat, ito ang orihinal na lugar kung saan ginamit ng 10,000 Beasts Divine Sect na panatilihing bihag ang mga Divine Beast. Ano ito? Ito ba ang tinatawag na Behemoth Behemoth? At ito, anong uri ng Divine Beast ito? Ang saber-tooth na tigre. Gayunpaman, bakit napakalakas ng lakas? Diyos ko, meron pa namang 3 Divine Beast na ito. Bakit ang weird nila? Hindi ko pa sila nakikita, at ang lakas nila, paano sila magiging malakas? Sa sandaling magsimula ang digmaan, ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect, na halatang nadama na sila ay may ganap na kalamangan, biglang natagpuan na sila ay nasa isang ganap na kawalan. Ang mga lalaking ito, ang swerte nila ay talagang masama. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay bihirang makakuha ng 3 platinum level na God of War mount, at 9 na gold level na God of War mount, ngunit siya ay nabangga ng mga taong ito. Masasabing hindi na kailangang gawin ni Yezuan, dahil ang mga God of War mounts na ito ay sapat na upang linisin ang mga tao ng 10,000 Beast God sect. Bilasan mo, hipan mo ang plota ng lahat ng hayop. Ang isang disipulo ng 10,000 Beast God sect ng Heavenly God Realm ay sumigaw ng malakas sa gulat. Sa oras na ito, napalibutan na sila ng God of War mounts ni Yezuan, at ilang oras na lang bago sila napatay. Sa isang iglap, nakita ko ang isang disipulo ng 10,000 Beasts God sect na biglang kumuha ng malaflot na magic weapon at direktang hinaypan ito. Dumagundong, para bang ang mga banal na hayop ng buong 10,000 Beasts Mountain ay nakatanggap ng mga utos, at lahat sila ay sumugod sa gilid ni Yezuan. Ang mundo ay napakalaki, may mga banal na hayop sa lahat ng dako, at ang lakas ay malakas at mahina. Patayin mo sila para sa akin. Ang disipulo ng 10,000 Beast Divine Sect ay sumigaw ng malakas na parang siya ay bahagyang nataranta, at sa isang iglap, nagsimula ang labanan ng Divine Beast laban sa God Level Mount. Gayunpaman, kahit na ang 10,000 Beasts Divine Sect ay nagpalaki ng hindi mabilang na mga Divine Beast sa pagkabihag, ang lakas nito ay talagang hindi napakahusay. Karamihan sa kanila ay katumbas lamang ng kaharian ng Diyos-tao, at walang espesyal na supernatural na kapangyarihan. Paano magiging posible na harapin ang bundok ni Yezuan sa antas ng Diyos? Sa ibabaw, ang labanan ay tila napakatindi, ngunit sa katunayan, ang bundok ni Yezuan sa antas ng Diyos ang may kalamangan. Pista ng mga hayop, buksan mo ako. Patayin silang lahat para sa akin. Inilabas ni Yezuan ang espesyal na kakayahan na ibinigay sa kanya ng 100 Beast Sword Attendant, at sa sandaling magbukas ang 100 Beast Fist, ang kakayahan ng God Level Mount ay napalakas pa. Ang labanang ito ay isa lamang panig na pagpatay. Retreat, dali, umalis ka dito, masyadong makapangyarihan ang taong ito, hindi naman tayo kalaban. Matapos mapagtanto na wala silang kahit kititing na pagkakataon, ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect ay sa wakas ay natakot, at hindi nagtagal, ang mga taong ito ay gumamit ng mga espesyal na paraan upang sama-samang mag-teleport palayo. Dito, pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng 10,000 Beasts God Sect. At si Yezuan ay makakasigaw lamang ng walang kabuluhan tungkol sa kung anong uri ng mekanismo ang nakaayos. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na pagkatapos umalis ang mga taong ito, tiyak na aabisuhan nila ang mas maraming tao na pupunta. Gayunpaman, walang takot si Yezuan, at sa pagkakataong ito 3 Platinum Level God Level Mount ang lumitaw ng sabay-sabay, na siyang kabisera ni Yezuan. Kabanata 2137, 2 mananakmal na hayop.
Masasabing maliban kung ang lahat ng 10,000 Beast Divine Sects ay ipinadala, si Yezuan ay hindi maaaring maging walang magawa. Siyempre, kahit na ganoon, ayaw ni Yezuan na magkaroon ng malaking labanan dito. Isang labanan ang sumiklab sa teritoryo ng ibang tao, at walang alam si Yezuan tungkol dito, na walang alinlangan na isang pagkawala para kay Yezuan. Sa makatuwid, gusto ni Yezuan na pumatay ng mabilis, at maaari siyang mag-ani ng maraming Divine Beast hanggat gusto niya, at hindi siya magmamahal sa digmaan. Sa oras na ito, sa loob ng 10,000 Beast God Sect, tumunog na ang alarm bell. Ang isang pares ng mga disipulo, isang ulo ng makapangyarihang mga banal na hayop ay mabilis na nagtipon. Sa loob ng libu-libong taon, ang 10,000 Beast God Sect ay hindi nagpatunog ng ganoong kataas na antas ng alarm bell, at maraming mga disipulo ang hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, maaari lamang silang sumunod sa likod ng maraming elder at sumugod patungo sa 10,000 Beast Divine Mountain. Nandito na sila, hindi ka ba aalis? Biglang dumating ang tunog ng lumilipad na usok. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo para lamang makita si Feiyan na nakatingin sa malayo. At sa oras na ito, naalala ni Yezuan na ngayon lang nawala ang babaeng ito sa sandaling lumitaw ang kaaway. Ano ito? Siyempre, walang pakialam si Yezuan tungkol dito. Tutal, ang babaeng ito ay isang God Cultivator, at kahit na siya ay dumating, hindi siya makakatulong ng malaki. Alam ni Yezuan kung sino sila sa bibig ni Feiyan, ngunit ayaw niyang umalis ng ganito. Kung tutusin, hindi madaling magpatawag ng 3 ulo na platinum level na God of War mount sa pagkakataong ito. Ang kasalukuyang God of War mount garantisadong summoning ay nasa silver level lang, hindi banggitin ng platinum level, at kahit ang gold level ay bihirang lumabas. Umalis ka na, sa susunod, baka pwede mo nang ipatawag. Kung gusto mong sumama, kahit na dumating ka, itong 10,000 Beast Divine Sect ay hindi interesado, at walang pakialam si Yezuan na makipaglaban sa kanila. Great Elder, nasa unahan ng lalaking iyon. Maya-maya, dumagsa ang maraming tao. Ang karamihan ng mga itim na pang-aapi, syempre, ay narito lahat. Natigilan si Yezuan, para sa kanya, pumapatay lang siya ng ilang Divine Beast, at ang reaksyon nitong 10,000 Beasts Divine Sect ay medyo sobra. Palibutan mo siya. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga disipulo ng 10,000 Beast God Sect ang 10,000 Beasts Mountain. Sa kalangitan, sa ilalim ng lupa, hindi mabilang na mga disipulo, hindi mabilang na mga banal na hayop, ay nagpaplano lamang na ganap na palibutan si Yezuan. Manlalaman, biglang naramdaman ni Yezuan ang pag-iral ng mananakmal na hayop. Panipitandang padamdam, dapat patayin. Bagamat nakita na ni Yezuan ang nakapalibot na 10,000 Beast God Sect disciples, sa oras na ito, nakita niya talaga ang Devouring Beast, at imposibleng umalis si Yezuan. Diyos Destroyer, gumalaw ang figure ni Yezuan, at sumugod siya patungo sa lumalamon na hayop. Sa kalangitan, sa ilalim ng lupa, mabilis na pinalibutan ng mga grupo ng mga disipulo ng 10,000 Beast God Sect si Yezuan. Sabay-sabay na sumigaw ang libu-libong tao, na sinasabayan ng mga dagandong ng hindi mabilang na mga banal na hayop, ito ang ritmo. Na naglalayong bitag si Yezuan. Boom! Gamit ang isang espada lang, nilaslas ni Yezuan ang lumalamon na hayop. Ding, congratulations sa host for getting 2 devouring points. Ito pala ay isang intermediate level devouring beast. Si Yezuan ay lihim na natuwa. At pagkatapos ng paglamon ay nasa kanyang kamay, handa na siyang umalis. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman ang presensya ng mananakmal na hayop muli. Lalamunan mo ba ang hayop ngayon, babae, mauna ka na. Lumingon si Yezuan at hihilingin na sana si Feiyan na umalis muna. Pagkatapos ng lahat, walang silbi si Feiyan sa susunod na labanan. Sa katunayan, dapat ay matagal na niya itong ipinaalala, ngunit ang labanan ay mahigpit ngayon, at nakalimutan ito ni Yezuan saglit. Gayunpaman, nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin, siya ay natigilan, dahil, nasaan ang figure ni Feiyan sa likuran niya. I'm Robang, so outrageous, tumakas ka na lang. Si Yezuan ay hindi nakaimik, syempre, hindi siya magiging napakakuripot para sisihin si Feiyan. Nasaan ang manlalaman?
Sa tuktok ng bundok, okay, tingnan ko kung paano ka makakatakas. Si Yezuan ay kumuha ng 3 Platinum level God level mounts, at walang sabi-sabi, siya ay direktang tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Palibutan mo siya, magmadali, bigyan mo ako ng mabilis na aksyon, ipatawag ang lahat ng mga banal na hayop, ngayon, dapat mong patayin ang magnanakaw na ito. Ang mga disipulo ng 10,000 Beasts Divine Sect ay labis na natuwa nang makita nila si Yezuan na talagang tumatakbo patungo sa tuktok ng bundok. Haha, ang magnanakaw na ito, nakikita ko kung saan siya tumatakas sa pagkakataong ito, nag-aayos ng pagbabawal sa himpapawid, pagbabawal sa pagtrangguard, at pagbabawal sa pagtrandling, hindi ko dapat hayaang tumakas ang taong ito. Ang pagbabawal sa himpapawid ay si Yezuan ay hindi maaaring payagang lumipad sa himpapawid, at ang transverse ban ay isang espesyal na pagbabawal ng 10,000 Beast God Sect, at ang epekto ay upang hindi magamit ni Yezuan ang teleportasyon. Hindi bababa sa 100 disipulo ng 10,000 Beast God Sect ang agad na naging abala at isa-isang inayos ang mga pagbabawal. Sa pagkakataong ito, nakikita ko kung paano nakatakas ang magnanakaw na ito, umakyat, sumugod, at patayin siya. Pinangunahan ng dakilang elder ng 10,000 Beast God Sect ang lahat at pinalibutan ang tuktok ng bundok. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatagpo din si Yezuan ng isa pang nilalamon na hayop. Bagamat ang lakas ng lumalamon na hayop na ito ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, sa 3 Platinum level na God of War mounts at sa personal na hakbang ni Yezuan, wala siyang posibilidad na makatakas. I-click. Isang espada. Slash sa isang iglap. Ding, congratulations sa host dahil nakakuha siya ng 3 nakakalamon na puntos. Ito pala ay isang mataas na antas na lumalamon na hayop. Astig. Tumawa si Yezuan. Napaka-refresh, direktang nakakuha siya ng 5 puntos ng paglamon ng sabay-sabay, ito ay simpleng ulan. Siyempre, sa sandaling ito, ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect ay lumapit din sa mukha ni Yezuan. Magnanakaw, nakikita ko kung paano ka nakatakas ngayon. Umabot sa 300 powerhouse sa itaas ng Heavenly God Realm ang nakapalibot kay Yezuan. Magnanakaw, kung itali mo ang iyong sarili, maaari kong iligtas ang iyong buhay, kung hindi, mas masahol ka pa sa patay. Talaga, haha, sa tingin mo mahuhuli mo ako. Tumawa si Yezuan. Ang pagtawa na ito ay nagpaganda sa mga tao ng 10,000 Beast God Sect na hindi maipaliwanag. Ang kasalukuyang sitwasyon, kahit anong tingin mo dito, si Yezuan ay nasa isang ganap na kawalan, ang 10,000 Beasts Divine Sect ay may malaking bilang ng mga tao, at lahat ng uri ng magic weapon at divine beast ay napakalakas. Si Yezuan, nakinubkob sa gitna, kahit anong tingin niya rito, wala siyang pagkakataong makatakas, bakit napakayabang pa rin niya? Boy, di ba dead set up ka pa ngayon? Hindi lang hangin ang ipinagbawal namin, tsaka hindi mo ini-expect na magagamit mo ang magic weapon para mag-teleport? Nag-ayos na rin kami ng Banta Block, siguradong mamamatay ka ngayon. Ang dakilang elder ng 10,000 Beast Divine Sect ay tumingin kay Yezuan at mahinang nagsalita, mukhang kumakain siya ng Yezuan, na nagpalungkot kay Yezuan. Ay, oo, kung gayon, kukunin mo ako. Haha, ang daming tanga. Biglang naglabas si Yezuan ng kakaibang rune, at pagkatapos ay dinurog ito. Pagkatapos, nawala ang figure ni Yezuan. Ito, paano ito posible? Inilatag na natin ang Traverse Ban, paano niya ito nagawa? Damn it. Great Elder, ano ang gagawin sa Divine Beast na naiwan ng magnanakaw? Patayin silang lahat. Ang dakilang Elder ay nagalit ngayon, dahil si Yezuan ay maaaring aktwal na mag-teleport palayo sa ganoong sitwasyon, na naging dahilan para mahirap para sa kanya na tanggapin. Ito ay orihinal na isang hindi maiiwasang aksyon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay madaling iwasan ni Yezuan. Kabanata 2138, 1000 Beast Sword Servant. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay naging dahilan upang ang dakilang elder ay halos samuka ng isang subaw ng lumang dugo sa galit, dahil noong malapit na nilang patayin ang bundok ni Yezuan sa antas ng Diyos. Ang mga bundok na iyon sa antas ng Diyos ay naging puting liwanag at naglaho. Siyempre, si Yezuan lang ang nagkansela ng pagpapatawag, ngunit hindi alam ng mga tao ng 10,000 Beast God Sect.
Lumabas silang lahat, ngunit hindi man lang nila ginalaw ang damit ni Yezuan, at direktang nilalaro sila ni Yezuan na parang unggoy, paano nila ito matatanggap? Sa kasamaang palad, ito ang katotohanan, at kahit na ayaw nilang tanggapin ito, kailangan nilang tanggapin ito. Sa oras na ito, si Yezuan ay lumalabas na sa endless trial. Oo, ang paraan kung saan umalis si Yezuan ngayon ay durugan ng itinalagang transmission talisman ng Endless Tower. Masyadong madali. Sa simula, nakakuha si Yezuan ng kabuuang 3 itinalagang teleportation charm. Ngayon, ginagamit lang ni Yezuan ang pangalawa. Hoy, anak, malapit na ako. Ano, handa ka na ba sa isang hamon? Walang suspense, sa sandaling lumitaw si Yezuan, lumitaw din ang tinig ng Diyos na nagbabantay. Hindi, this time babalik lang ako para makita ang bahay ng matanda mo. Haamon ako na maghintay at gawin ko, hehe, gamaan ang loob ko nang makitang ligtas at maayos ang matanda mo, pagkatapos, aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, lumabas si Yezuan. Gayunpaman, hindi napansin ni Yezuan na sa pagkakataong ito, walang tunog mula sa nagbabantay na Diyos. Ang hindi niya alam ay pinagmamasdan pala ng guard god ang kanyang figure, at may kaunting liwanag sa kanyang mga mata. Ang mga gatekeeper na ito ay palaging binabantayan ang kanilang sariling misyon, at walang sinuman ang nagmamalasakit sa kanila. Sa mata ng kanilang mga Panginoon, maaaring kasangkapan lamang sila. Sa mga mata ng mga pagsubok na iyon, sila ay hindi hihigit sa dispensable, sino ang nagmamalasakit sa kanila. Walang sinuman, hindi kailanman. Si Yezuan ang nauna. Siyempre, para kay Yezuan, casual lang ang sinabi niya, at wala siyang pakialam sa pag-iingat sa mga Diyos. Ngunit hindi alam ng Diyos ng pagbabantay sa Guan, sa kanyang mga mata, talagang lumapit si Yezuan, at sinabi rin niya ang mga salita ng pag-aalala sa kanya. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang ginawa niya, ngunit sa oras na ito, inaayos niya ang kanyang mga nakuha. System, lemunin mo ito, tingnan mo kung ilang beses itong ma-upgrade sa pagkakataong ito. Hindi nilalamon ni Yezuan ang mga bangkay ng mga divine beast na iyon ngayon lang dahil sa devouring beasts, ngunit ngayon, syempre, lalamunan na niya. Ang rurok ng Superior Godman, ito ang layunin na itinakda ni Yezuan. Kapag naabot niya ang rurok ng Superior Godman, haamon siya. Ding, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang antas ay isang pang-4 na baitang Godman. Hindi masama, na-upgrade sa level 4. Si Yezuan ay lubos na nasisiyahan, pagkatapos ng lahat, bilang karagdagan sa 4 na antas na ito, ang pinakamahalagang ani ay ang 5 mga lumalamon na punto. Pagkatapos makakuha ng 5 lumalamon na punto, kung gayon, ang 1,000 kaluluwa na nakuha ni Yezuan sa kanyang harapan ay maaaring gamitin. Ang 1,000 kaluluwa ay maaari lamang gamitin upang palakasin ang parehong, alinman upang itaas ang antas ng digmaan beast mount, o upang palakasin ang daang hayop na tagapag-alaga ng espada. Siyempre, mapapalakas din ito ang Dry Bone Sword Servant, ngunit hindi ito inisip ni Yezuan. System, gusto kong gumamit ng 1,000 kaluluwa at mga lumalamon na puntos para palakasin ang 100 Beast Sword Guard. Ding, matagumpay ang pagpapahusay, pagbati sa host, ang 100 Beast Sword Attendant ay umabant sa 1,000 Beast Sword Attendant. Ding, ang 100 beasts ay na-upgrade na sa 1,000 beasts. Tumango si Yezuan, bakit pinili ni Yezuan na palakasin ang 100 beast sword attendant sa halip na ang god level mount? Ito ay talagang medyo simple. Bagamat sinasabing ang pagpapalakas ng god level mounts ay maaaring direktang ibalik ang god level mount sa gold level, gayunpaman, 1,000 beasts ay maaaring magpatawag ng libu-libong upgraded mounts. Kahit na ito ay isang pilak na antas pagkatapos ng garantisadong pagpapatawag, ito ay 1,000 ulo pa rin ang ipinatawag sa isang pagkakataon. Maaari ba talagang maging malas ang mga bundok na ito sa antas ng Diyos na may libo-libong ulo na lahat sila ay antas ng pilak? Kaya, kahit paano mo ito tingnan, sulit ang halaga para palakasin ang 1,000 beast. Halimbawa, kung sa simula, nakuha na ni Yezuan ang pagpapahusay ng 1,000 beasts noong siya ay nasa 10,000 beasts mountain. Siguro that time, ang ipinatawag niya ay 30 platinum level god level mounts at 90 gold level god level mounts. May isip ang gap. Kung marami pa sa kanila, natural na mas malaki ang mga pagkakataon,
kaya tiyak na hindi mali para kay Yezuan na gamitin lamang itong 1,000 souls para palakasin ang 1,000 Beast Sword Servant. Ding, ang 100 Beast Sword Attendant ay na-upgrade sa 1,000 Beast Sword Attendant, at ang mga kasanayang taglay ng host, ang 100 Beast Feast ay automatikong na-promote sa 1,000 Beast Feast. Ang biglaang pag-udyok ng system ay nagpasaya kay Yezuan, halos nakalimutan na niya noon, at may ganitong benepisyo. Ang 1,000 Beast Sword Servant ay matagumpay na na-upgrade, hindi ba't na-upgrade din ang kakayahan ni Yezuan? Nakakapanibago. This time, astig na. Ang natitirang dalawang bahagi ng paglamon, syempre, hindi nang ahas si Yezuan na gamitin ang mga ito nang walang pinipili. Ang pakikipagtagpo sa dalawang devouring beast sa isang pagkakataon ay itinuturing na napakaswerte, at sa susunod kung sino ang nakakaalam kung kailan sila makakatagpo ng devouring beasts, si Yezuan ay hindi maglalakas loob na manggulo. Kung siya ay nakatagpo ng isang bagay na mabuti sa unang lugar, ngunit hindi lumamon ng kaunting pagpapalakas, si Yezuan ay magiging depressed. Mag-level up ka pa. Ang 10,000 Beasts God Sect Mentor na ito ay isang magandang lugar. Kung gayon, puntahan natin ang kanilang problema at tingnan kung makakatagpo tayo ng isang lumalamon na hayop. Oo nga pala, at ang kanilang mga totem beast. Huwag mong pabayaan ang sinuman sa kanila. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Yezuan, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect ay gustong guluhin si Yezuan, hindi na kailangang maging magalang si Yezuan sa kanila. Patayin, pumatay hanggat gusto mo, at patuloy na mag-level up. Siyempre, kailangan pa ring mag-ingat ni Yezuan sa pagkakataong ito, kung tutusin, nasa kamay niya lang ang huling itinalagang transmission charm, kung mapipilitan siya sa walang katapusang pagsubok, kung gayon ay maaari lamang siyang magsagawa ng paglilitis, na tiyak na hindi iyon ang gustong makita ni Yezuan. Kung gusto mong pumatay, patayin ang kapaki-pakinabang, hanapin mo na ang totem beast ng 10,000 Beasts God Sect. Napangiti si Yezuan, gayunpaman, ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect ay magiging malas. Lumingon si Yezuan, ngunit nagulat siya. Hindi ka ba aalis? Bakit lumabas ka na naman? Lumabas na sa likod ni Yezuan, si Feiyan ay tahimik na nakatayo. Ano ito? Hindi man lang naramdaman ni Yezuan ang kanyang presensya, ngunit nakatayo doon si Feiyan. Dapat mong malaman na ginamit ni Yezuan ang itinalagang teleportation charm, at siya ay nasa Peerless Valley pa rin. Paano ito nagawa ng lumilipad na usok na ito? Hindi kailangang kabahan si Child, ginagamit lang ng maliit na babae ang espesyal na kapangyarihan ng munting babae para pagsamahin ang kanyang sarili at si Child. Kahit nasaan si Child, maaabot ng batang babae si Child sa isang iglap. Lai Rabang, natigilan si Yezuan, itong supernatural na kapangyarihan, sapat na sa isang baka. Ano ang sitwasyon sa lumilipad na usok na ito? Ang dalawang supernatural na kapangyarihan na ipinapakita ngayon ay napakalakas. Dati, kung ano ang makikita sa isang taon na may kaugnayan sa kanyang sariling mga tao, ngunit ngayon ay may isang walang katapusang pagpoposisyon, na maaaring ay teleport sa kanyang tabi anumang oras. Ilang supernatural na kapangyarihan ang mayroon siya. Ang babaeng ito ay isang Diyos lamang, ngunit ang kanyang paraan ay napakalakas. Anong uri ng Calamity Clan, paano siya magiging napakalakas? Kabanata 2139, Pagitan ng paglalaro at pagpalakpak. Siyempre, hindi mag-aalala si Yezuan na ang babaeng ito ay magiging hindi pabor sa kanya, dahil ang fragment ng pagka-Diyos ng babaeng ito ay nasa mga kamay ni Yezuan. Kung namatay si Yezuan, hindi na mabubuhay ang babaeng ito. Bukod dito, kung payag si Yezuan, maaari niyang patayin ang babaeng ito sa isang pag-iisip. Hindi niya pinansin ang usok at dirdiretsong tumakbo palabas ng Peerless Valley. Tahimik na sumulyap si Feiyan sa Endless Trial Tower, at pagkatapos ay iniwan si Yezuan. Ikaw yan. Sa oras na ito, nagpakita na si Yezuan sa loob ng 10,000 Beast Divine Sect, kahit na hindi niya alam kung nasaan ang iba pang totem beast. Gayunpaman, hindi ito isang disipulo ng 10,000 Beast Divine Sect na maaaring magtanong ng direksyon. Malas din ang disipulong ito ng 10,000 Beasts God Sect, naglilinang lang siya, pero ayaw niya, may direktang pumasok sa kanyang tahanan, at bago pa siya makapag-react, direkta na siyang nakontrol. Psychic control, ganun kadali. Guru,
Ang disipulo ng 10,000 Beast God Sect ay tumingin kay Yezuan, ang kanyang mga mata ay hindi tanga, ngunit napakalinaw, ngunit sa oras na ito, hindi na siya katulad ng dati. Okay, sabihin mo sa akin, saang mapa ang iba pang totem beast, maliban sa mga nasa 9 Luo 7 Peerless Mountains? Oo, Master, ang totem beast ng 10,000 Beasts God Sect, nahahati ito sa 4 na lugar para sugpuin, bilang karagdagan sa 9 Luo 7 Absolute Mountains. Mayroon ding Haihantik, Wadi Valley, at Liuhuan Lake. Bueno, kung gayon, dalhin mo ako doon, at pumunta sa pinakamalapit na lugar. Utos ni Yezuan, hindi nag-atubili ang alagad at dumiretso sa harapan. Medyo nanlumo si Yezuan habang siya ay naglalakad, dahil, bigla niyang nalaman na bagamat madaling gamitin ang spiritual sense control, hindi ito ganoon kalamag, dahil kung hindi mauubos ang devouring point para sa permanenteng control, kung gayon ang taong kinokontrol niya ay hindi kinakailangang kontrolin ang oras ayon sa lakas ng banal na pag-iisip. At ang taong ito mula sa inferior God realm, ang oras na makokontrol ni Yezuan ay isang araw lang. Kung makokontrol niya ito ng walang kondisyon at permanente, magiging cool ito. Hindi sa hindi nasisiyahan si Yezuan, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kontrol sa espiritual na pakiramdam na ito ay talagang madaling gamitin. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa isang lambak sa ilalim ng pamumuno ng disipulong iyon. Walang pasukan sa lambak na ito, at napapalibutan ito ng mga bangin sa lahat ng panig, na isang natural na hola. Sa lambak, mayroong hindi mabilang na mga banal na hayop sa pagkabihag, kasama ng mga ito, mayroong 21 totem na hayop. Ito ang Valley of the Birds. Katulad nito, ang mga totem beast dito ay pinigilan lahat. Siyempre, sa pagkakataong ito, hindi na kailangan pang tumakbo ni Yezuan para bumili ng kahit ano para masira ang pagbabawal. Direktang tumalon si Yezuan, bagamat mataas ang lambak na ito, ngunit para kay Yezuan, wala ni katiting na pressure. Well, may pumasok sa Wadi Valley, dali, tingnan mo. Kasabay ng pagbagsak ni Yezuan sa Wadi Valley, ang 10,000 Beast God Sect ay nakatanggap na ng alarma. Sa isang iglap, mahigit 100 ng disipulo ang sumugod patungo sa Wadi Valley. Ang dahilan kung bakit mayroong transmission ban sa 10,000 Beasts Mountain ay dahil ito ay talagang isang lugar kung saan naglilinang ang mga disipulo ng 10,000 Beasts God Sect, at ang lugar kung saan pinigilan ang totem beast ay walang transmission array. Kung tutuusin, kung ito ang nasa posisyon ng totem beast, higit pa sa teleportation array, ewan ko ba, para sa convenience ng mga magnanakaw. Sa makatuwid, mabilis lamang na lumipad ang mga disipulong ito. At ang oras na lumipad sila ay sapat na para mapatay ni Yezuan ang lahat ng totem beast dito. Ang mga totem beast na ito ay lahat ay pinigilan ng pagbabawal, saan kaya ang kalaban ni Yezuan, isa lang itong kutsilyo, walang suspense. Nang dumating ang mga disipulong ito ng 10,000 Beast God Sect, ang nakita lang nila ay isang gulo, at maging ang bangkay ng totem beast ay nawala. Para kay Yezuan, nagbago na siya ng lugar. Nang magulat ang mga disipulong iyon, nakarating na si Yezuan sa pangalawang target, ang Haihantik. Dapat siya iyon, dapat ang magnanakaw na iyon. Mabilis, magpadala ng isang tao upang mahigpit na bantayan ang Liuhuan Lake, at magpadala ng isang tao sa Haihantik, dapat itong mabilis. Kung pinukaw ng 10,000 Beast Divine Sect si Yezuan, itinuring din itong malas nila. Sa katunayan, ang mga lugar kung saan pinigilan ang mga totem beast sa 4 na lugar na ito ay talagang napakalihim, at ang mga disipulo ng 10,000 Beast God Sect ay hindi kinakailangang kilala silang lahat. Maliban, syempre, ang mga alagad na partikular na responsable sa pagbabantay sa mga totem beast na ito. At ang disipulong natagpuan ni Yezuan ay ang disipulong nag-aalaga sa kanya. Nasaktan si Yezuan, at inaasahan pa rin na mapanatili ang totem beast, masyado ka bang nag-isip? 21 head totem fragment, kasama ang mga natitirang bahagi ni Yezuan mula sa nauna, ay 27. Siyempre, hindi ako, magmamadaling gamitin ito. Nang patayin ni Yezuan ang 26 na totem beast sa Haihantik, mayroon siyang 53 marka ng totem sa kanyang mga kamay. Ang kawawang 10,000 Beast Divine Sect, mayroon lamang ilang dosenang totem beast na nakakaawa, at karamihan sa kanila ay kinuha ni Yezuan.
Ipagpapatuloy ba ni Child ang pagpatay sa totem beast? Pagbaba mula sa Haihan Peak, tinanong ni Feiyan si Yezuan. Haha, bakit ako pupunta? Ngayon hanggat ang mga tao ng 10,000 Beast God Sect ay hindi bobo, natatakot ako na nag-ayos na sila ng mabibigat na tropa doon, at ako ngayon ay nasa nakaraan upang ihagis ang aking sarili sa lambat, kaya hindi ako ganoon katanga. Nakangiting sagot ni Yezuan, maganda ang mood niya ngayon. Oh, then Child, pupunta ka ulit dyan. Tumingin si Feiyan kay Yezuan at ngumiti. Saan pupunta? Hehe, dahil akala ng mga taong iyon na mahihirapan ako sa totem beast, kung gayon, dapat walang magtatanggol sa loob ng kanilang sekta, kaya pupunta ako sa kanilang treasure house. Oo, hindi lamang nais ni Yezuan na pagnakawan ng mga totem beast ng 10,000 Beast God Sect, kundi pati na rin ang pagnakawan ng mga kayamanan ng ibang tao. Kawawang 10,000 Beast God Sect, talagang amag ng dugo. Hindi ba malas na makatagpo ng isang mamamatay na Diyos gaya ni Yezuan? Sa sandaling gumalaw ang figure ni Yezuan, dumiretso siya sa pangunahing bulwagan ng 10,000 Beast Divine Sect. Mula sa bibig ng disipulo na kinokontrol ng espiritual na pakiramdam ni Yezuan, alam na niya ang lahat ng nais niyang balita. Hindi nagtagal, dumating siya sa mahiwagang bulwagan. Ito ang pinakamisteryosong lugar sa buong 10,000 Beasts God Sect, at kasabay nito, ito rin ang pangunahing lugar ng buong 10,000 Beasts God Sect. 10,000 Beasts Treasure Pavilion. Ang 10,000 Beasts Treasure Pavilion ay ang lugar kung saan ang 10,000 Beasts Divine Sect ay nag-iimbak ng mga magic weapon, exercise at iba pang magagandang bagay, at sa normal na panahon, mayroong 12-12 ng mga disipulo na nagbabantay dito anumang oras, ngunit sa oras na ito, 10 tao lang ang nagbabantay dito. Ang 10,000 Beast God Sect ay hindi kailanman naisip na si Yezuan ay magiging matapang na pumunta rito upang maghalughog. Ito ang loob ng 10,000 Beasts Divine Sect, at dito, ito ang pinaka-core na lugar ng 10,000 Beasts Divine Sect. Sa dinami-dami ng mga alagad sa labas, sinong mag-aakalang may taong labas na makakalusot dito? Nakakalungkot na hindi magawa ng iba, ngunit kaya ni Yezuan. Sa oras na ito, ang panig ni Yezuan ay nakakuha na ng higit sa 30 disipulo ng 10,000 Beast God Sect. Ang lahat ng ito ay mga tao na kinokontrol ni Yezuan sa kanyang espiritual na pakiramdam habang nasa daan. Dahil sa pagpapatawag ni Mo Xiang, ang Sect Master at 2 Deputy Sect Masters ng 10,000 Beast God Sect, kasama ang mahigit 100 malalakas na lalaki, ay pumunta na sa Mo Xiang Pavilion, at ang Great Elder lang ang naiwan. Kabanata 2140, sinisira ang 10,000 hayop na sekta ng Diyos. Siyempre, sa 10,000 Beasts God Sect, mayroon pa ring higit sa 300 mga disipulo ng Heavenly God Realm. Gayunpaman, sino ang mag-aakala na si Yezuan ay papasok sa core ng 10,000 Beast God Sect na may ganoong pagmamayabang? Sige, alis ka na sa lahat para sa akin. Sinabi ni Yezuan sa mga disipulong ito na kinokontrol niya ng kanyang espiritual na kahulugan. Sa mga taong ito, ang pinakamalakas ay isang Diyos na may mataas na grado, at wala kahit isang disipulo ng Heavenly God Realm. At ang nagbabantay sa paligid ng 10,000 Beast Treasure Pavilion ay 10 disipulo ng Heavenly God Realm, at kasama nila. Mayroong kahit isang malakas na tao sa tuktok ng Heavenly God Realm. Halos imposibleng asahan na matatalo ng 30 taong ito ang 10 makalangit na powerhouse. Gayunpaman, ang bilang ng mga beses ay posible na. Kung tungkol sa dahilan, ito ay napakasimple, dahil ang mga taong ito ay pawang mula sa iisang sekta. Kahit na kasing dami ng 1,000 disipulo ng 10,000 Beast God Sect, kahit 1,000 taon na silang magkasama, paanong hindi nila kilala ang isa't isa? Sa makatuwid, nang ang 30 o higit pang 10,000 Beast Pavilion na mga disipulo na kinokontrol ni Yezuan ay lumakad patungo sa 10,000 Beast Treasure Pavilion, ang mga gwardya na iyon ay hindi nag-isip tungkol dito. Hoy, bakit kayo bumalik? Hindi ba kayo sumama sa Great Elder para hulihin ang magnanakaw? Si Senior Kuya ay sadyang pinagtatawanan ako sa paghihintay, alam kong may mga Diyos at lalaki lang akong dapat linangin, at walang kwenta ang pagpunta. Sinasabi mo pa rin ito. Hehe, wag mong sisihin si Junior Kuya, hindi ibig sabihin ni Senior Kuya, curious lang si Kuya,
naglakas loob yang magnanakaw na I-provoke ang 10,000 Beast God sect ko, naghahanap lang ng kamatayan. Hehe oo naghahanap lang ng kamatayan. Biglang sumiklab ang mga disipulong ito, na halatang maayos ang usapan kanina, na may malakas na liwanag sa kanilang katawan. Hindi siya nag-atubiling gumawa ng palihim na pag-atake, at maging ang paraan ay lubhang kasuklam-suklam. Nasaan ang mga alagad ng Pavilion Guardian na ito sa kaunting depensa? Sa isang iglap, 6 sa kanila ang direktang bumagsak, at ang natitirang 4 ay nataman din ng malakas, at ang mga disipulo lamang sa tuktok ng God Realm noong araw na iyon ay medyo mas mahusay. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Dahil, sa ilalim ng utos ni Yesuan, ang mga disipulo na kinokontrol ng espiritual na kahulugan sa loob ng mahigit 10 metro ay direktang sumugod sa kanya. Sinisira ang sarili. Sinasabog ng Diyos ang sarili. Ito ang pinakamahirap na atake ng lahat. Sapagkat, ito ay isang pagsabog na nagpapaikli sa lahat ng paglilinang sa isang iglap, at ang kapangyarihan na maaaring sumabog ay maiisip. Ang disipulong iyon sa tuktok ng Heavenly God Realm ay namatay ng hindi makatarungan, at hindi niya naiintindihan ang nangyayari. Ay pinatay ng higit sa 100 mga tao na sumabog sa kanilang sarili. Gumalaw ang figure ni Yesuan, at sumugod na siya sa 10,000 Beast Treasure Pavilion. Hindi ito gaanong mahalaga, dahil alam ni Yesuan na ito ang tiyak na pinakapangunahing lugar ng 10,000 Beasts God Sect, at kapag nagkaroon ng kaunting abnormalidad, tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng 10,000 Beast God Sect na mga disipulo na susuporta dito. Kaya't pagkatapos na pumasok si Yesuan, wala na siyang pakialam, basta ito ay isang bagay na nakita niya, kahit ano pa iyon, lahat ng iyon ay pagkakakitaan na lumalamon ng espasyo. Hindi maganda, 10,000 Beast Treasure Pavilion. Ang dakilang elder ng 10,000 Beasts Pavilion ay labis na nabigla, ang pagkabigla sa kanyang puso ay siya lamang ang nakakaalam, at kasabay ng kanyang pagsigaw, ang figure ay nawala. Bagamat hindi siya nag-alinlangan, nag-teleport siya pabalik, ilang segundo lang, gayunpaman, sapat na ang ilang segundong ito para magawa ni Yesuan ang maraming bagay. Kamatayan sa isang magnanakaw. Sa sandaling lumitaw ang Great Elder, naglunsad siya ng napakalakas na pag-atake. Masasabing ang pag-ataking ito ay talagang isang bagay na hindi kayang labanan ni Yesuan, dahil ang kaharian ng dakilang elder na ito ay napakalakas na kahit ang sistema ay hindi ito matukoy. Gayunpaman, naghanda na si Yesuan. Kasabay ng pagpapakita ng Great Elder, dinurog din ni Yesuan ang Direct Ional Teleportation Talisman sa kanyang kamay. Nakita lang ng dakilang elder ng 10,000 Beast God Sect si Yesuan na nawala ng nakangiti. At sa sandaling ito, tumutulo ang dugo ng kanyang puso, at masasabing kinikilabutan pa siya. Nang umalis ang Sect Master, ibinigay niya ang sekta sa kanya, ngunit hindi lamang nawala sa kanya ang halos lahat ng Totem Beast, ngunit ngayon ay hinayaan niya ang 10,000 Beast Treasure Pavilion na maransak, paano niya makakayanan ang ganoong krimen? Bumalik si Yesuan sa Endless Trial Tower, ngunit ang hindi niya alam ay dahil sa kanyang sako, natapos ang 10,000 Beast God Sect. Dahil, pagkatapos malaman ng dakilang elder na ito na natatakot siyang mamatay, talagang ninakawan niya ang natitirang mabibigat na kayamanan ng 10,000 Beast Treasure Pavilion pagkatapos umalis ni Yesuan, at pagkatapos ay tumakas kasama ang kanyang malalapit na disipulo. Napakalaki ng Divine Realm, naniniwala ang dakilang elder na tiyak na makakahanap siya ng lugar upang magsimulang muli, hindi pa banggitin, napakaraming kayamanan sa kanyang mga kamay. Ang Sect Master ng 10,000 Beasts God Sect ay direktang nagsuka ng dugo sa galit nang malaman niya ang balita. Iniisip ang kanyang 10,000 Beast God Sect, si Yesuan ay isang sekta na may magandang lakas, ngunit natapos ito sa isang araw. Kung wala ang Totem Beast, kung wala ang mga kayamanan na naipon ng 10,000 Beast Treasure Pavilion sa loob ng 10,000 taon, kung gayon, ano pa ang natitira sa 10,000 Beast Divine Sect? Walang natira, wala kundi isang walang laman na shell. Kahit na ang 10,000 Beast Divine Sect ay umiiral pa rin, ngunit ang lakas nito ay bumagsak din sa pinakamababang punto nito. Siyempre, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman kay Yesuan. Si Yesuan ay nakatayo sa Endless Trial Tower, ngunit ngumiti siya ng nakakatuwang. Haha, kinita, this time, kinikita lang.
Sa pagtingin sa hindi mabilang na mga kayamanan na lumamon sa espasyo, si Yezuan ay tuwang-tuwa na. Little guy, what's so happy, this time? I'm afraid you have to challenge it. Iyong teleportation charm, pero wala na. Boses iyon ng Diyos ng pagbabantay, ngunit sa pagkakataong ito, may kaunting tawa ang boses ng Diyos ng pagbabantay. Hindi kaya dahil nakita niya si Yezuan na nagnanakaw ng saya doon, kaya tumawa siya. Alam mo, this time, maghahaman na talaga ako, pero maghahanda muna ako. Sinabi ni Yezuan sa Diyos ng pagbabantay. Sa oras na ito, hindi pa rin siya nakaka-recover sa malaking pakinabang. Sa katunayan, ang 10,000 Beast Treasure Pavilion ay may kabuuang 7 palapag, at ang ninakawan ni Yezuan ay ang una at ikalawang palapag lamang. Ang kayamanan ay natural na mas mataas ang sahig, mas mabuti, kung ito ay kalkulahin ayon sa halaga, kung gayon ang nakukuha ni Yezuan ay 1% lamang ng halaga ng buong 10,000 Beast Treasure Pavilion. Gayunpaman, huwag kalimutan, ito ay imbentaryo ng isang sekta. Kahit 1% lang, para kay Yezuan, siguradong malaking kita. Sa pagkakataong ito, umani si Yezuan ng hindi mabilang na mga kayamanan, kaya hindi ko nasasabihin ang mga detalye. Mayroong higit sa 30 ehersisyo lamang, at kabilang sa mga ito, mayroong isa sa 10,000 Beast Divine Skills ng 10,000 Beast Divine Sect, isa sa 10,000 Beast Divine Skills. Hindi alintana kung gaano kapaki-pakinabang ang mga pagsasanay na ito kay Yezuan, huwag kalimutan, maaaring pagsamahin ni Yezuan ang mga pagsasanay, ibig sabihin, kahit na hindi magamit ni Yezuan ang mga pagsasanay, maaari rin niyang ipagpalit ang mga ito sa magagandang bagay na angkop para sa kanya sa pamamagitan ng System Fusion. At pagkatapos ay nariyan ang mga singsing na Qiankun, ang mga disipulong iyon na kinokontrol ng espiritual na pakiramdam ni Yezuan sa simula, hindi na kailangang sabihin, ang mga singsing na Qiankun ay matagal nang nasa kamay ni Yezuan, at ang mga makalangit na God Guard sa likod nila ay inalis din ng mga singsing ni Yezuan 7 Qiankun. Ang mga bagay na ito, masasabing mura lang si Yezuan para kunin ng walang bayad.